I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Mayroon tayong upload videos. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Pilipino and OFW. Alam nyo ba, itong mga siraulong anti-Marcos, pinapangunahan ng Pangulo, di ba? Nang akala mo, mas magaling pa sila. Sila ba ang Pangulo ng Pilipinas? Grabe, no? Tindi. Kasi tungkol po dito sa budget 2026. So, ang gusto ng mga siraulo, ibito daw or tapyasin yung unprogrammed funds, no? Pero alam po rin natin, mga kababayan, ang Pangulo, napakamitikuloso yan, 'di ba? Lagi kong sinasabi yan. Hindi po basta-basta na magpeperma yan kung mayroong nakita hindi karapat-dapat sa budget na yan. Remember, last year, 2025, mayroon siyang binito. Correct me if I'm wrong, 195 billion yun. O, di ba? Naakala ng mga anti-Marcos, walang binito ang Pangulo. Nung nalaman nila na may binito ang mga Pangulo, tikom na ang bibig nila. Mga siraulo talaga yun. No? Pero yung the rest doon na sinasabi, bawat LGU daw nakatanggap ng mga tawag dito mga pondo, o di ba, para sa kanilang mga projects, sa mga senador. Alam nyo, hindi na saklaw ng Pangulo yun eh. Ano po ang alam ng Pangulo kung yung mga budget nila ay ginastos nila ng tama, di ba? Yun ang inaasahan ng Pangulo, na yung budget na yun na bawat distrito, bawat senadors ay ginamit sa tama, di ba? Siyempre, kumpiyansa ka. Ang malaking problema dito, kung yung budget na napunta sa mga bawat mambabatas, hindi nila ginastos ng tama. Kung binusa, yun ang masaklap doon. So, ibig sabihin, kasalanan pa rin ni PBBM. Hindi niya nakasalanan yun. Tayo naman, oo. Pairalin nyo din ng mga utak nyo, mga anti-Marcos, hindi yung kabubuhan lagi. Mag-isip kayo, lawakan nyo yung kaisipan nyo. So, dahil dito, mga kababayan, yung sinabi dito, tingnan nyo dito, basahin ko sa inyo. Sinabi dito, watchdog aakyat sa Kongreso. Pag hindi binito, PBBM gigisahin sa 243 billion pork barrel. Di ba? Bakit kailangan nyo pang turuan ng Pangulo kung ibibito niya o hindi? Alam ng Pangulo, kahit hindi nyo sabihin yun. Alam na alam niya kung ano ang nararapat or anong hindi nararapat. Ganun lang kasimple. Huwag yung pangunahin ng Pangulo, hindi kayo ang Pangulo. Dahil yung budget 2026 na yan, pinag-aralan niya ng matagalan. 1 week or 2 weeks yan. Correct me if I'm wrong. Hindi basta-basta ang Pangulo na magpeperma. Hindi tulad ng mga puon nyo, perma kaagad. Kaya talamak ang korupsyon sa mga nakaraan. Yan di ba? Parang ang tingin ko guys parang ganun. Parang ano ang dating bakat talamak talaga ang korupsyon ng nakaraan dahil nga hindi gaanong pinag-aralan mabuti. Basta lang, baka pinag-aralan lang tapos hindi gaano usisain kung ang budget na yan, kung tama ba ang pupuntahan sa bawat, mambabatas. 'Di ba? Si PBBM hindi ganun, guys. Inuusisa yan. Kaya sabi ko, 'di ba, mitikuloso ang Pangulo, hindi basta-basta magpepirma yan. Mayroon siyang bibito talaga. For sure, 2026, maibibito talaga yan. Sa ngayon, talagang pinag-aralan mabuti ng gusto. Di ba? Kinalampag ng People's Budget Coalition, which is ang PBC, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na gamitin ang veto power niya para tapyasin ang 243 billion ang program funds mula sa 6.79 trillion budget. Kahit hindi yung sabihin, sigurado po yan. Baka mas higit pa dyan ang bibito niya. Yan, napakatandaan niya. Kung nung last year nga, binito niya Diba? Billion ang binito niya. 195 billion ang binito ng Pangulo. Correct me if I'm wrong. Diba? Itinuring ng mga kritiko ang naturang halaga na ipinasok sa unprogrammed funds bilang presidential pork barrel na paglabag sa constitutional spending limits. Sabi ko nga, diba? Hindi naman tayo abogado, pero sa nakikita ko, alam ng Pangulo kung anong tama't mali. Alam niya kung unconstitutional yan o hindi. 'Di ba? Get nyo ba ibig ko sabihin, guys?
ang Pangulo, alam niya kung labag sa batas o hindi. Kaya hindi basta-basta niya yan pipirmahan. Yun ang ibig kong sabihin. Kung paglabag sa batas, kasi nga constitutional spending limits, natural, alam ng Pangulo yun. 'Di ba? Baka kulang ang kaalaman nyo na mas malawak ang kaalaman ng Pangulo. Kaya hindi basta-basta po yan na magpipirma na lang basta-basta. No. Kung yung mga pangungurakot nga, siya nga ang nagbisto. Yan pa kaya? Na kung walang perma yan, hindi magiging batas yan. Di ba, mga kababayan? Kaya tiwala tayo sa Pangulo. Huwag masyadong overreaction. Masyado kayong OA. Matatanda ang inaprobahan ng Bicameral Conference Committee at niratipika na rin ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 6.79 trillion national budget para sa ngayong taon. Hinintay na lang na pirmahan ito ni Pangulong Marcos Jr. Katulad nga sinasabi natin, bago pirmahan ng Pangulo, pag-aralan niya mabuti yan. 'Di ba? Ayon kay Yusek. At alam po rin natin yan, mga kababayan, ng isang Pangulo. Nararapat lang din naman na usisain mabuti. Nako, kadami kaya yan. Hindi makuha yan sa 3 araw. Nako, mahabang pag-usisa o kaya pagbusisi ng Pangulo. Hindi po basta-basta magpirma ang Pangulo pag mayroong paglabag sa batas. Yung sinasabi na over limit or spending limits na yan, ay sus, si PBBM pa. 'Di ba? Pagsabihan nyo, ano yan? Kaya nga tumakbo sa pagkapangulo dahil alam niya kung ano ang nararapat, 'di ba? Sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, ginit ni PBC Convenor AG Montesa na walang safeguard at transparency para sa public accountability ang ganitong standby fund. Sentro ng kontrobersya kung ang nasabing alokasyon ay paglamang sa Section 25, Article 6 ng 1987 Constitution. Ipinagbabawal sa Kongreso na magpasa ng budget na higit pa sa orihinal na rekomendasyon ng Pangulo. Tama naman po sila, pero alam din po natin ang Pangulo ang kanyang gagawin. Kaya nga sabi ko, hindi natin pwedeng pangunahan ng Pangulo dahil alam natin ang Pangulo kung mayroon man paglabag sa batas diyan sa budget 2025. Natural, guys. Hindi niya pipirmahan yan. Bibito niya. Di ba? Correct me if I'm wrong. Ay nako. Ako sa lahat ng ayaw ko yung pangunahan mo yung Pangulo ng Pilipinas na tulad ni PBBM na napakatalino. Alam niya kung anong tama. Di ba? Alam niya kung anong tama at mali. See? Ewan ko dito sa mga to. Pinapangunahan nyo kaagad ng Pangulo. Hindi pa nga tapos Pinag-aralan pa nga Pangunahin nyo. Nakikita nyo si PBBM, yung mga puon nyo, mga nakaraan, hindi nyo nakita. Nako, wala na maasensyong bansa. Ang laki ng mga pundo ng, ibig sabihin, ang laki ng pundo ng national budget sa mga pamumuno nila. Ba't hindi yung kini-question? Hindi naman gumanda ang bansa Wala namang asensyo sa pamumuno ng mga puon nyo. Di ba? Lumakas ang panawagan ng grupo para ibito ang program funds kaugnay ng desisyon ng Supreme Court na ipinag-utos na ibalik ang 60 billion pondo ng PhilHealth. Ay nako, wag nyo nang aksayahan ng panahon pang 60 billion. Yan ay naibalik na. Tapos na yan. I-issuehin nyo pa. Diba? Health Insurance Corporation na inilipat sa National Treasury. Masyado kayo nagmamagaling. May dahilan yun. Siguro. Pero hindi ibig sabihin na ginastos. Hindi naman talaga ginastos ang 60 billion. Nandyan naman talaga yan Sino ba yung nagsabi na ginastos ang 60 billion? Aber? Saan ang ebidensya nyo? Kung mayroong ebidensya doon, sa korte kayo magreklamo. Laban sa Pangulo. At saka ni AS Recto. Maging ang mga legal experts sa ibang mambabatas tulad ni Nina Caloocan, Representative Eris at AXIT Teacher Representative Antonio Tinio ay kini-question din ang program funds kasunod ng desisyon ng Supreme Court sa PhilHealth. Ito yung isa sa mga kritiko ng mga Pangulong Marcos Jr. Alam po natin, sinabi ko sa video ko, 3 yan. DDS, Dilaw, ito pa. Pangatlong ito mga to. Sila yan. Bagamat giniit ng mga nagtutulak ng unprogram funds na mahalaga ito para sa constituency, binigyan diin naman ni Montesa
na mayroon ng standby accounts tulad ng calamity at contingency fund. There is a contingent funds, there is a calamity funds, there are different funds that will address different contingencies, but ito ang UA, ang program allocation, na gagamit lang nga siya to go beyond the scope of the program budget, sabi ni Montesa. Nagbabala naman si Iris na dadalhin niya sa korte ang issue ng program funds kapag hindi nilusaw ng Malacanang ang provision nito. 2026 national budget, bumuto si Iris laban sa ratification ng budget. Alam mo, Congressman Iris, kahit hindi mo sasabihin yan, alam ng Pangulo. At alam ng Pangulo kung tama o may mali dyan sa budget na yan. Siyempre, pag may mali, natural, ibibito niya. Kaya wag yung panguna ng Pangulo. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Ako, all the way. I really trust the President. 100% po yan. 1,000,000%. Dahil napakatalino nito. Kayang-kaya niyang, kumbaga, ibibito kahit gaano kadami pa yan. 300 billion man yan o whatsoever. Kayang-kaya niya bito yan as long as na hindi naaayon doon sa saligang batas, lalo pag over limit or overspending or whatsoever. Ay nako, PBBM pa. Tiwala lang kayo sa Pangulong Marcos Jr. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Hindi naman yan kumbaga hindi naman BO ang Pangulo ng Pilipinas. Napakatalino kaya yan. Kahit hindi nyo sasabihin, kahit hindi kayo nananawagan, alam niya na po ang gagawin niya. Alam po natin, very mahigpit itong Pangulo na ito pagdating sa budget, mga kababayan. At lahat ng mga, lalo na po yung kanyang CF, nako, lahat po yan, may resibo. Hindi, wala kayong maibubutas dyan. Totoo yun, guys. Wala kayong maibubutas dahil napaka-organize ang kanyang budget, mga kababayan. Sa totoo lang, ang dami nga nagreklamo, mataas daw ang budget ng Pangulo. Bakit? Hindi nyo ba nakikita niya kanyang mga ginagawa? Kung saan napunta yung mga budget na yan? Sabi ko nga, di ba? Kung may reklamo kayo sa budget ng Pangulo, dalhin nyo doon sa korte. Kailangan kompleto ebidensya nyo, para pag hindi, mabaliktad kayo. Dahil ako, hindi ko man nakikita. I know, ang Pangulo napakamitikuloso yan. Lagi kong sinasabi paulit-ulit. Kompleto ang resibo. Yung kuwa nga, bumilib Dahil nakita nila very organized, kompleto, lahat ng resibo, lahat, may date, kompleto. As in, walang labis, walang kulang. Eksakto. Di ba? Kaya yan si PBBM, kaya bilib na bilib ako That's my president. Sa totoo lang. Forever my president yan. Wala nang iba. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Kayo na pong bala magkomento. Ang kinaano ko lang, yung pangunahan mo ang Pangulo. Siyempre, Pangulo ng Pilipinas yan Alam niya, tama't mali. See you again on my next upload. There's more guys. Thank you for watching. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.